Dito na tayo kay Vice President. Nagtira po ako dito. Mamaya ko yung babahasahin pangkalahatan yan. Kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, talagang ano siya, the universe are telling me, or is telling me, like this one po, the universe telling me if I will interpret and read the tarot for Vice President Sara Duterte. Pakatatag lang siya. Pakatatag siya. Huwag siyang susuko. Let it be. Darating ang panahon, may babangon niya ang buong angkan niya, pati na apelyido niya, at mamahalin siya ng buong universe. Universe na ho, hindi lang Pilipinas. May something sa kanya. May something sa pagkatao niya. Lahat ng nangyayaring ito ay trial sa kanya. Pero may magandang future pong mangyayari. Again and again, maaaring siya pa rin ang pumalit sa yabag ng kanyang ama. Huwag lang siyang mamamatay, ha? Maaaring tumatalikod lang ngayon ang mga sitwasyon na pakiramdam ng ating Vice President ay pakiramdam niya ay nakatalikod lang ngayon. Pero hindi. Hindi yan totoo. May isang biglang maglalabas. May isang malaking tao ang lalabas at sila ay tutulungan. Kahit po naman saan ko hanapin, yung hawak niya ang mundo Ano ga ito? Vice President Sara Duterte. Tibay lang unang loob. Kahit saan ko kayo itarot. Hindi ko kayo kanakampihan. Unang-una, hindi naman tayo magkakilala. Pangalawa, tarot reader lang ho ako. Mahirap naman pong ibahin ko pa ang nababasa ko. Hawakan nyo lang daw po sarili nyo. Hawakan nyo lang ang sitwasyon. Buong mundo kakampi sa inyo pagdating ng panahon. At gagawa kayo ng history. History ang magagawa ninyo sa Pilipinas. Nangingilabot po ako dahil ang mundo ay hinahawakan ninyo. So, magpakabuti lang po at kung ano man ang pinagdadaanan ay paglampasan. Kasi kayo na po yun. Kayo na po ang doer noon. Kailangang malampasan ang pagsubok. Aha. 3 tao. Dati 2 tao. 3 tao talaga ang nagkiklaim ng inyong pagbagsak po. Ayan po. I-stop ko na po ang tarot dito. Mabuhay lang po kayo. Pagtiisan nyo lang po lahat. Mananalo po kayo sa puso ng masa. Ayan po. Winning point po yan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon sa tarot reading na ito. Ayan po. Ma'am Sara Duterte. Kung gagamitin ng Kongreso ang subpoena power para mangalkal ng bank accounts, hindi dahil may matibay na ebidensya, kundi para maghanap pa lang ng ebidensya, that is not justice. That is fishing expedition. Imagine this, ngayon si VP Sara, bukas kahit sino sa inyo, pag may nagsabi, may duda kami sa yaman mo, buksan ang bank account mo, ganun na lang, ganun kadali, if we normalize that, wala nang safe. Hindi ganito ang due process. Hindi ganito ang rule of law. Sa tamang proseso, dapat ganito. Magdala ka muna ng matibay na ebidensya bago ka manghimasok sa pribadong buhay ng tao. Hindi yung hinala muna, ebidensya later. At tandaan ninyo ito, impeachment is not meant to punish by suspicion. Hindi ito trial by publicity. Hindi ito palabas. This is a constitutional process. And it demands serious evidence, not speculation. So yes, may power ang Kongreso, but power without discipline, power without fairness, power without evidence is abuse. Kaya ang tunay na tanong ngayon, hindi lang may karapatan ba silang magsupena. Ang mas mahalagang tanong, ginagamit ba nila ang kapangyarihan na yan ng tama o inaabuso na nila ito? Mga kababayan, sa batas, hindi sapat ang duda, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang kwento. Ang kailangan, ebidensya, totoo, matibay, makatarungan,
Otherwise, this is no longer impeachment. Hindi lang power ang usapan, usapan din ito ng fairness. Ngayon, tingnan natin ang basehan nila. Sinasabi ni Terry Ridon, may 50 million gap daw sa yaman ng Vice President over 17 years. Wait lang. Gap between salary and net worth? Sino bang Pilipino ang yaman ay galing lang sa sweldo? May negosyo, may investments, may properties, may appreciation. So ang tanong, is that proof of corruption or assumption lang? Let's be honest, hindi pa ebidensya yan. Hinala pa lang yan. Tapos, papasok ang isang witness, Ramil Madriaga, alleged bagman. Pero teka, nasaan ang documents? Nasaan ang independent corroboration? Nasaan ang solid proof? Because in law, hindi sapat ang kwento, kailangan ng patunay. At kung ang buong kaso mo nakaasa sa isang witness na questionable ang credibility, then you don't have a strong case. You have a dangerous one. At dito na nagiging delikado. Kung gagamitin ng Kongreso ang subpoena power para mangalkal ng bank accounts, hindi dahil may matibay na ebidensya, kundi para maghanap pa lang ng ebidensya, that is not justice. That is fishing expedition. Imagine this, ngayon si VP Sara, bukas kahit sino sa inyo, pag may nagsabi, may duda kami sa yaman mo, buksan ang bank account mo, ganun na lang, ganun kadali, if we normalize that, wala nang safe. Hindi ganito ang due process. Hindi ganito ang rule of law. Sa tamang proseso, dapat ganito. Magdala ka muna ng matibay na ebidensya bago ka manghimasok sa pribadong buhay ng tao. Hindi yung hinala muna, ebidensya later. At tandaan ninyo ito, impeachment is not meant to punish by suspicion. Hindi ito trial by publicity. Hindi ito palabas. This is a constitutional process. And it demands serious evidence, not speculation. So yes, may power ang Kongreso, but power without discipline, power without fairness, power without evidence is abuse. Kaya ang tunay na tanong ngayon, hindi lang may karapatan ba silang magsupena. Ang mas mahalagang tanong, ginagamit ba nila ang kapangyarihan na yan ng tama o inaabuso na nila ito? Mga kababayan, sa batas, hindi sapat ang duda, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang kwento, ang kailangan, ebidensya, totoo, matibay, makatarungan, otherwise, this is no longer impeachment, this becomes persecution. Ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan. Buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies. Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Pero yung pagkilos po